Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi raw siya kapituko sa pwesto. Yan po ang paglilinaw ni Pangulong Noynoy Aquino tungkol sa usapin sa pagpapalawig ng kanyang termino. Pero ang kanyang kapalaran nakadepende pa rin daw sa kanyang mga boss. Ang totoong pake naman daw ng Pangulo sa pagpapabago sa saligang batas o yung tinatawag na tsa-tsa ay bawasan ang kapangyarihan ng Korte Suprema. Nakatutok si Claire Delfin. Kung si Pinoy daw ang tatanungin kung gusto pa niyang pahabain ang termino niya bilang Pangulo, hindi raw niya ito gusto. Ako ba nag-aambisyon na pahabain? Meron ng tao talaga magsabi amin na nagbigay ko sa akin lahat ng problema niyo parang from now until definite future. Sinabi ko naman una ako tungkol niyang masamiste. Ngayon pa nga lang daw may gusto na siyang gawin sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2016. 1 year, 10 months from now, palagay ko, kasama ko si Ayusek Marpil at saka si Asek Delata sa July 1. The day after bumaba tayo sa pwesto at kakain kami ng masarap talaga. As may streamer na nakalagay sa likod ng Kalayaan. Hindi ko siya napabalik sa gobyerno. Pero umaayaw man, nananatili siyang bukas dito. Paano'y kailangan daw niyang pakinggan at sundin ang anumang iutos ng mga boss niya. For instance, in the last 2 weeks, nagpunta ako sa Cagayan. At doon sa crowd, may sumigaw, isa pa hong termino. May pununtahan akong buron. May lumapit sa akin, hindi ko kilala. Sabi niya sa akin, huwag po niyong iiwan yung Pilipinas. Sabi niya, sabi kayo, iiwan yung Pilipinas. Tapos siguro nito, kailangan pa namin ko kayo. Parang po kailangan nyo, tuloy na ninyo. Kaya itutuloy daw ang konsultasyon sa taumbayan. Sabi ko, makikinig ako sa ano mga utos ng mga boss natin. Sa ngayon, talagang kukonsulta tayo sa iba't ibang sektor. At talagang natin, ang pinaka-board, paano ba natin masisigurado na mapagpatuloy yung lahat na umpisa natin na maging talagang permanent nila. Pero ayon kay DILG Secretary Mar Rojas na unang nagpalutang ng ideya ng term extension ng Pangulo, wala raw pag-uusap ang Partido Liberal kaugnay sa second term ni Pinoy. Walang organized effort, no? At the party level or at the cabinet level or at any level. Ang punto lang dito is makikinig siya sa ating mga boss. At kung may nagsasabi kay Pinoy na pahabain pa ang kanyang termino, tila pagpapaigsi dito ang gusto ni Lipa Archbishop Ramon Arguelles. Di kasi nagustuhan ng Arsobispo ang tsa-tsa ni Pinoy, ang pagpapatalsi kay Corona at reproductive health law. Itong si Cory, we followed her. We thought that she would be an element of change. Kaya kailangan yung kanila anak ay medyo sabihin natin, tama na, tabi ka na. Pero dilinaw ni Pinoy, di naman term extension talaga ang habol niya sa tsa-tsa, kundi ang labis daw na kapangyarihan ng Korte Suprema. Patunay daw nang sabihin ng Korte Suprema na ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP ay labag sa saligang batas. Mukhang sumobra naman yata yung saan walang pakialam, lahat pinapakailaman at yung pagpapakailam lang ang nagiging mahirap lalo patakbuhin ng gobyerno. Yung judicial range mo dapat yata i-review, lagyan ng hangganan. Sigurado raw ang Pangulo na nasa tamang daan pa rin siya, kaya nga ang 3 impeachment complaint na inihain sa kanya, idineklarang sufficient informed man daw, alam niyang mababasura din kalaunan. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras.